Tama po, tama yung movement. Exactly. Through your program, sir, pwede nating devolve, sir, para maano yung aware ang ating mga kababayan, sir. Yan po yung pinapoint out ko kasi, Colonel, sir. Makakatulong po yung programa para lumit ang mundo nitong suspect. You see the inconsistencies, Colonel? Yes, sir. That's why, sir, after this, we will coordinate with, sir. Tatawagan ko ngayon po, sir, yan. You should and you must. Magdududa na talaga ako and you cannot blame. So, Colonel, pakitutukan din yung kaso, Colonel Felipe. Sir? Opo, sir. Tutukan ko po, sir. And, kausapin niyo po yung chief of police niyo po, Colonel. Opo. Further sa atin pong naipalabas last time, hindi ko na po na-include pa ito dahil baka mag-complain si Master Alfredo Palita at Inan Evangelista dahil sa haba. Heto ang karugtong ng ilang pagdinig sa Kongreso kamakailan lang kaugnay sa mga mali at hindi makataong ginawa at ginagawa ng ating kapulisan na nagre-resulta sa ating mga mambabatas upang tutukan at talakayin ang mga ito sa pamamagitan ng pagdinig. Ganon din na ipakikita natin ang iba pang mga eksenang nagpapakita ng kapunapan ang behavior ng mga mambabatas kabilang na ang mga dating pulis na ngayon mga congressman na. Kung saan nga ang kanilang naging approach o behavior ay di hamak na malayong malayo kay Senator Raffy Tulfo. Tiyak na mababatid ninyong kailanman ay hindi ginawa at sinabi ni SRT ang ganong mga remarks unlike sa ginawa ng mga mambabatas na to. Ang isa pa nga dyan ay isang abogado na dati ring pulis at isang malapit na kaibigan pa ng batihing si Kuya Benji, ay gano'n na lamang kabukal sa kanyang pagdududa at matalas na pananalita sa PNP. Doon pa nga lang sa mga naipakita natin. Diba? Sa kabila nito, tahasang pinaparatangan ng taong to na di umano'y nagtuturo raw ng batas at pinapalabas na may galit si SRT sa kapulisan sa tuwing kinakastigo. O di kaya'y nagdedemand siya ng accountability at nagpapahiwatig ng pagdududa towards the PNP, samantalang matutunghayan natin ang ibang mga mambabatas na hindi maikakaelang samobra sa kanilang pananalita. Similar sa mga nauna na nating naipakita sa ibang uploaded videos ngunit ni minsan ay hindi pinanaman lang kundi talagang si SRT lang ang puntirya dulot ng kanyang hindi maarok na galit sa senador. Accordingly, total ay pinaparatangan ng ganong malisyosong ilusyon ng nagpapanggap na nagtuturo raw ng batas na yon si Senator Tulfo. Is it safe to say na may matinding galit ang mga mambabatas na ito sa mga pulis kung ating susundan ang kanyang akusasyon kay SRT? Kaya sa'yo libayan, better watch out. Mariing suriin natin kung gaano kalayo ang pagkakaiba ni Senator Tulfo sa mga to. At gaano nga ba katotoo ang kung tawagin ay objectively verifiable information na ibinabahagi ni Senator Raffy Tulfo against the PNP? That's equivalent to fact, by the way. Hango po ang terminong yan mula sa journalism aspect. So, talaga nga bang ganun kaat-alamak ang mga kapalpakan ng kapulisan? Halina't ating tunghayan sa pamamagitan ng ilang clips na ating in-extract mula sa iba't ibang recent na pagdinig na naikonduct na may tagal na hindi bababa sa 7 hours mula sa mababang kapulungan. Kung mga ganong kwan, sino pa ba ang tatakbuhan ng mga constituents natin? Di ba tayong mga pulis? Kung ang mga tao natin, hindi natin kaya idipinsa, sino pa bang tatakbuhin nila? Nagbabayad yan sila ng buwis. Tayong mga police officer, tayo ang inasahan nila. Sana, magbago sana. Dapat ikaw, hippie, inaksyonan mo na lahat. Ilang barangay yung nagkagulo-gulo doon. Narinig ko yung privilege speech ni Congresswoman Matibag noong nakaraang linggo. Narinig ko yun. Sabi ko, takot-takot na naman na investigasyon ito. Kung itong kaso na ito, diniinan, sigurado ako may makulong. Pero, tapsi-turbi hindi diniinan ang ebidensya. Kung mag-file ka ng kaso, huwag mong hintayin na ganyan lang. I-follow up mo palagi. Grabe yan. Police, 30 years in service din ako. Hindi ito pwede yan. Dahil ang mga tao, sino bang, ba Mr. Chairman? Wala na. Wala nang masahan pa. Yun ang itanim nyo dito ba? Wala tayo sana dito ngayon kung nagtrabaho kayo ng gusto. Kung ginawa niyo yung trabaho niyo, diinan yung investigation niyo. Grabe naman ito. Lugar pa naman ito ni Chairman Fernandez. Kayo ba mga pulis? Ay, mula noong pumasok ako dito, kung may swerte lang kung makatawid ako, ganon din siguro. Siguro mabuntal ko dyan sa Dahil masakit na sa ulo, lahat na lang. Droga, kriminalidad, disiplina. Nasaan na ba tayo ngayon?
Ha? Never pa diyang nag-ano ako. Nag-against kami sa mga budgeting ninyo dahil nakikita ko, kailanganin. Pero sana magtrabaho naman tayo ng gusto. That's all, Mr. Chairman. Basically, mabigat yung nangyari na nakikita namin, nababasa namin dito. At I'm pretty sure that soon, siguro, sana, with the leadership of GPNP, Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? Yes po. Thank you. Kongkaraps, can you just repeat the same question? Kasi ngayon nakapag-oath na siya. Okay. So, tingnan na natin kung magbabago kasi ngayon hindi na siya pwede magsinungaling. Ito Corporal, sinasabi ko, logic dictates, pulis ka eh. Pulis ka eh. May pumuntang tao sa stasyon mo. Nakaharap mo, may reklamo. Tapos sabihin mo lang, unjust fixation lang. Nagawa niyo po ba ito ng police report? Bali, sir, hindi na po. At ang ano po natin ay pag po na-endorse namin po sa barangay. Hindi. May dumating, nagreklamo. Nilooban yung bahay, tinutukan ng barel. So bilang investigador, alam mong may high-powered firearms during gun ban. Wala po kasi sa akin, Your Honor, nabanggit. Ha? Walang ano? Wala pong nabanggit na baril po sa akin, Your Honor. Ma'am Maribel, pwede po ba pakiulit po yung pagsusumbong mo sa pulis? Ako po mismo yung nagsulat handwriting ko po yun. Ewan ko lang po sa kanya kung binasa po niya. Basta po ako lahat po ng detalyeng nangyari po sa panluloob po sa amin ng harassment. Lahat po yung sinulat ko. Nasa na po yung papel na salaysay ni Ma'am Maribel? Hindi ko na po nakita nung at gawa po nang galing po kasi ako sa court hearing nung time na yon. Pagdating ko po is nandun na po sila. Kaya po diretso usap ko na po sila. So Mr. Chair, definitely may ginawang salaysay si Ma'am Maribel at ginawa mo yung salaysay sa police station. Tama po? Opo. Nasa na po yung papel ngayon? Hepe. Your Honor, actually, honestly po, wala pa akong alam dun sa papel kasi hindi ko nga po alam po itong incident. Nalaman ko na lang po ito, Your Honor, nung magkaroon nga po ng inquiry. So you're saying, Valera, wala kang information whatsoever na may incidenteng ganun sa Mayaw Parada? Wala po, Your Honor. Walang nagsabi sa'yo? Wala po, Your Honor. Walang nagkwento sa'yo? Wala po, Your Honor. Walang nag-report sa'yo na pulis mo? Wala po, Your Honor. Ba't hindi naman ni-report ni... what's your name again? Police Staff Sergeant Rodriguez po, Your Honor. Bakit... well, kanina kasi we're talking about... Di ba may mga insidenteng gano'n, especially pag election? Di ba at least meron tayong blatter or reporting that somebody from our community nag-report nung insidente ng a certain or alleged violence. Bali, Your Honor, ang nagawa ko po nga po yung endorsement po nung pagrereklamo po. Asan yung endorsement mo? Ibinigay ko po kay Ma'am Maribel. So para ba sinabi mo, eto, dumating ako, nagko-complain ako, eto, pumunta ka sa barangay, ayusin nyo. Ganon? Bali po yung... Is that the proper procedure? Hepe, is that the proper procedure to conduct when a person is aggrieved, then pumunta sa police, tapos sabihin, pumunta ka sa barangay, doon kayo mag-ayos. Ganun po ba yun? Especially, yung ganyang klase ng incident? At saka, Mr. Chair, can I just add a point before the Chief of Police answers? Bakit mo i-endorse sa barangay when a barangay official was involved? Maribel Kalapit, ang treasurer yes. ng barangay, tapos ang endorsement ng police, ayusin nyo sa barangay. Ba't mo i-endorse sa barangay? Isang opisyalis nga ng barangay yung involved. Please reply. Yun nga po, naging basehan ko po yung case na unjust fixation. Tama si Congressman Suarez. Yung involved na personnel doon is the barangay treasurer. Bakit ibalik pa doon sa unjust fixation lang yung kaso? Na nagka-involve na tinutukan na nga ng baril yung mga
natin, yung constituents natin. At saka Chief of Police, bilang Chief of Police o Station Commander sa isang station, dapat hanggang sa kalitliitan ng mga insidente sa area mo, EOR mo, alam mo yun. 24/7. Dapat ayusin ba? Trabahuin mo ang dapat trabaho. Kaya nga palagi tayo nandito nag-imbestiga. Dahil kung laliman pa natin ito, sigurado ako na mayroon talagang tinakpan ng mga insidente. Ang tanong ko ganito who gave you the right and the authority to decide that it is unjust vexation? Who gave you the right and the authority to give it back to the barangay? Kasi Why po, did you not consult with the Chief of Police concerning that? Were you consulted, Chief of Police? Were you consulted by the investigator on that issue? Hindi po, Your Honor. You were not consulted. Yes, Your Honor. Okay. So is it not in the rules of engagement of the Philippine National Police that you should consult your Chief of Police concerning that? Because it is election-related violence. It was only because of the hearing in this committee that you learned about that. Yes, Your Honor, because it was not reported even to the Chief of Police, Your Honor. So, Mr. unfortunately, Chair, I would not think that this is just an unusual or first incident, no? Palagay ko, this has been happening all throughout, under the watch of General Lucas, under the watch of the Chief of Police. If the investigator can have done it once, he could have done it before. Investigator, with due respect, no? Pagka minsan kasi, pag barangay lang, di natin masyadong binibigyan ng importansya. Hindi masyadong importante ang barangay election dito. Ang importante rito, yung mas mataas na mga eleksyon, tulad ng mayor, tulad ng congressman. Pero yung barangay election, walang kwenta yan. No, Your Honor, because it was not reported to us, Your Honor. It was only last May 15 na nalaman namin na meron palang nangyaring ganito, Your Honor. Therefore, Mr. Chair, that is a glitch in the Philippine National Police Force. Therefore, Mr. Chair, I would like to say this. That is the responsibility of the police. Responsibility of even of the COMELEC side there na ito imbestigahan ng gusto to. Oo. Nakakaroon tayo ng hearing dito. Ang ating hinihir dito, yung responsibility ng Philippine National Police, Brigadier General Paul Lucas, di ba? We admit that, Your Honor. Even the Chief of Police was not aware of this incident, Your Honor. Well, it's confusing. How is it that the Chief of Police was not aware of the situation? Bakit? Malayo bang opisina niya? Malayo ba ang office ng Chief of Police, investigator? Malayo po ba na hindi malalaman? Wala po bang communication dito? Wala po ba itong communication? Ilang buwan na yan from May na nalaman po ninyo? May na to May na. 7 months. 7 months. Ibig sabihin, lumipas yung 7 months, wala kayong alam sa nangyari. Tinago nyo ito. May cover-up po ito. So, you're investigating now. After 7 months, investigating an election-related incident after 7 months of the barangay election. Yes, Your Honor. However, bakit ka pumayag na verbal lahat? Sir, may nakita naman po sir akong na document sir. Alam mo naman siguro ano ang mga provision ng Manual on Anti-Illegal Drugs Operation and Investigation? O hindi mo alam? Kasi magsabi ka na ng totoo dahil nasa harapan ko Hindi ko masyadong kabisado sir. Yan. Kaya nga kayo nagkasabit-sabit dahil hindi nyo alam. Di ba? Tama? Kaya nga kayo nagkasabit-sabit dahil hindi nyo alam. Di ba yun ang tama? O ayaw mo sumagot? Yes, sir.
Nakakulong ka pa, di ba? Yes, sir. Gusto mo madagdagan? No, sir. Oh, sumagot ka. Yes, sir. Oh. Hindi ba? Kaya kayo nagkakasabit-sabit dahil hindi nyo alam kung ano yung regulasyon. Hindi ba tama? Yes, sir. Yes. Hindi sila nag-submit? Are you sure? Yung before the operation, sir, wala po, sir, silang sinubmit, sir. So wala sila sinubmit? Yes, sir. Ha? Yes, sir. So klaro to, ha? Yes, so sir. wala silang sinubmit sa'yo. So in other words, wala ka talagang alam. So they act on their own. No, sir. Sinabi naman po, sir, sa akin, sir, na yung pagkakandag ng drug operation, sir. Kaya Hindi, sinasabi ko kasi ako mag-ooperate ako eh. Ako happy eh. Di ba? Pag nag-ooperate ako, andito mga tao ko, sir, meron pa ngayon kami i-ooperate dito. Ha? At ito po gagawin namin. Ito ang team namin. Sasabit po namin sa inyo for your approval. Meron ba noon? Wala? Wala po, sir. O, so kaya nga, they acted on their own. Yes, sir. Okay, so maliwanag na sila kumilos nang wala kang alam. Di ba? So in other words, napaikot ka ng mga tao mo. Napaikot ka ni Captain Herrera dahil kumilos siya on his own. Di ba? Tama? Yes, sir. Tama? Yes, or sir. no? Yes, sir. Yan. O, maliwanag. So, naisahan ka ng mga tao mo. Chairman. So, in short, kung dininay nila, you cannot expect them to make a post-operation report. Yes, Tama? sir. Yes, sir. O di, nabukulan ka? Tama? Yes, sir. It's either you or Herrera nagsisinungaling. Sir, kung ako po lang, sir, ay magpapaliwanag, sir. Sinabihan naman po ako, sir, na magkakandak sila ng by-bus operation, sir. That day? Yes, sir. Oh! Pero, sir, ang detail, sir... Kanina sabi mo, walang silang sinabi sa iyo. 'Di ba? Tinatanong kita kanina kasi ang protocol diyan bago ka mag-operate. Kasi naging mayor ako eh. Yes, sir. 'Di ba? Alam natin eh. Actually, ang happy ko sinasabi sa akin kung ano mga operation niya eh. So much more yung mga tao mo nasasabihin sa iyo kung ano mga operation niya. Protocol yan eh. Tapos ngayon sasabihin mo na nagsabi naman pala sa iyo. Which is which? Sir, tumawag po siya, sir, sa akin na sila, sir, ay nag-ooperate ng drugs Dali! Ito talaga si Epe. Epe, wag ka nga magsinungaling. Ito lang, Epe, ha? Ito lang, ha? Tanungin kita ulit. Yes, sir. Pag nagkamali ka, we have a quorum now, I will cite you in contempt. Yes, sir. Sir, hindi pa po post-operation yun, sir. Post na, kasi nangyari na nga eh. Anak na, ano ka ba naman? Sir, sabi mo kanina, tinawagan mo si Herrera, tinanong mo kung kayo ba ang pumasok sa Barangay Ransuan. Tama, hindi? Sir, ang sinabi ko po kanina, sir, at nakasulat po dito, nakatanggap ako ng tawag mula kay Captain Herrera at tinanong ko sila kung sila ang pumasok sa bahay ni Reynalyn, sir. That is why. Bakit mo sila tinanong? Kasi alam mo na may nangyari na. Yes, hindi, sir. Kasi, sir, alam ko, sir, may drug operation sila, sir, sa lugar na yon, sir. Epe naman, no? Akin na nga yung papel mo. Sinungaling to eh. Alam mo, Epe, sinabi mo kanina hindi mo alam yung drug operation eh. Kasi prior to that operation, sabi mo, hindi sila nagpaalam sa'yo. Now, alam mo na siya. Ha, Epe? Di ba sinabi mo kanina yun? Hindi Ito, mo alam? Epe, last. Chairman, last na lang to, Epe, ha? Ibalik ko, Epe, ha? Ito, lalabas talaga sinungaling ka. Pag hindi mo, ayaw ko na basahin to. Tapos, sir, ito ha, dito. Yes, sir. May Yes, papel sir. ka bang isa dyan? Yes, sir. Opo, sir. Dahil kinakabisa mo eh. Kasi, akin na nga papel yan. Yes, sir. Ang totoo. Yan po, sir, ang sasabihin. Epe, ganito lang yan. It happens May 24. Napaka-sensitive because ang biktima is witness of this committee hearing. Now, hindi pwede, Epe, kahit wala kang papel na hawakan, kung totoo sinasabi mo, ay, kayang-kaya mo yan sabihin. O, sige, tinawagan ka ni Herrera. O, then, anong pinag-usapan nyo? Sir, nung tinawagan po ako ni Herrera, sir, tapos, sir, sabi niya sa akin, sir, ay di nakatanggap po, sir, ako ng tawag. Kasi, sir, papunta po kami ng Ransuhan,
Tinanong ko siya, sir, kung sila yung pumasok doon kayo sa bahay ni Renelyn, sir. Okay, stop. Oh, ikaw ang nagtanong. Tama? Yes, sir. Ako po, sir, ang nagtanong. O, ano sagot niya? Hindi, sir. Hindi sila ang pumasok. Ito, in short, ba't ka magtatanong? Kung hindi mo alam. Taga-CFO. Ito, nakikinig lahat, oh. This will be your last chance. And I will move to cite you in contempt. Sorry, sinasabi ko nga kanina, we will start with the post-operation report. Sabi mo wala, di ba? Yes, pero sir. nag-usap kayo ni Herrera na may operation sila. Di ba? Yes, sir. Oh, di alam mo. Ikaw ba naman, no? Sir, ang alam ko po, sir, aliwanag na sinasabi ni Congressman Paduano. Yes, sir. Sir, kasi hindi mo, kasi dali muna. Kasi prior to the operation, wala ka namang alam eh. O bakit mo sila tatawagan na sila yung, dahil nag-report sa iyo itong sila Rian Sales, nag-report sa iyo, tapos, nung tumawag sila, tinanong mo sila kung sila. Eh, hindi mo nga alam eh. Wala ka nga alam doon sa nangyari. Meaning, alam mo siya eh. Sir, nakita Kaya ganun na nag-isagot mo. Mr. Chair. Yun, Epe, pasensya ka na po. Kasi, ang sagot mo kasi paiba-iba. Nire-reconstruct mo yung ano, you're lying, Epe. Mr. Chairman, ako, talagang wala. Ang sinungaling to. The incident that the second incident that has transpired at around 3 a.m. was unlawful from the start because there was no police operation. Wala pong drug operation, walang implementation ng warrant of arrest, walang search warrant, Your Honor. So wala pong police operation na nangyari doon sa bahay po ng ating witness at yung naging biktima, Your Honor. Thank you, Your Honor. Are you sure of that? Baka mamaya ikaw sasabit dito. So, prior, sir, nung conduct of operation, sir, talaga naman po, sir, na nagsabi sila sa akin na may drug operation sila, sir, sa Ransuhan. Pero, sir, yung itinanggi sa akin, sir, yung pagpasok kay Renelyn. Naknaputa. Colonel Reyes. Yes po, sir. Of course, alam mo rin kung paano mag-operate dapat sa drugs. Yes, sir. Drug operation. Yes, sir. Eh, dapat ba nakabunit? No, sir. Kaya nga po, sir. Sandali. Tinatanong lang kita. No, sir. No, sir. Epe, alam mo na may operation. Yes po, sir. Ang hindi mo alam, ibang bahay ang pinasok nila. Yes, sir. Yun po yun, So, sir. yun ang magkaiba. Yes, sir. Alam niya na may operation ng kanyang mga tauhan sa anti-illegal drugs. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Ang problema, hindi mo alam na mali yung ginawa nila. Yes, sir. Ba't hindi mo sinasabi kanina, Colonel Reyes? Kasi tinatanong kita. Ang sabi mo kanina, wala, hindi sila nagpaalam. O now, ngayon sinasabi mo kay Chairman Acop, alam mo yung operation ng drug operation na ginawa nila. Which is which ba talaga? Sir. Sandali muna, ha? Now, ngayon, ano ba ang katotohanan? Kaya kayo nagtatalo ni Congressman Paduano eh. Kasi ngayon, sinasabi mo, nalaman mo lang after the post-operation na meron pala silang conduct na drug operation. Ano ang totoo? Kasi kanina tinatanong kita eh. Ang sabi mo, hindi eh. Sir, sinabi ko po, sir, kanina na inalaw ko sila, sir. Alam mo, all the members here will agree with me na wala kang sinabi. Sinabi mo, hindi mo alam. Di ba? Kaya nga tanong sa iyo eh, paano mo nagawa yun eh, hindi mo nga alam. Di ba? Ngayon, well anyway, sinabi mo na alam mo. Yes, sir. Alam mo na? Yes, sir. Okay, have they submitted to you a written request for that drug operation? Wala, sir. Ay, sir, yung coordination po, sir, galing sa PIDEA, sir. At nagpasa sila, sir, ng IR. You allowed that operation? Yes or no? Yes, sir. Anyway. Sir, nandito po, sir, sa akin yung PIDEA coordination, sir. Mr. Chair. Sir, pasensya na po at wala po kasi akong first-hand knowledge nung pinasok nila, sir, yung bahay na yun, sir. Hindi ko po alam na na ganun nga, sir, yung nangyari na mali yung bahay, sir. Tama yung sinabi ni Chairman eh.
gumagalaw yung tao mo na hindi mo alam. Alam mo, masakit sabihin talaga, Colonel, pero parang ganun nga yung lumalabas. Ina-undermine ka ng tao mo, iniisang ka nitong mga ito. At tapos, and then, panabulilyaso, dahil ikaw yung hepe, ikaw yung matatamaan eh. Yes, sir. Kaya nga diba, po, sir. ganun nangyari, kaya ka na-relieve eh. Colonel Reyes, ang command responsibility, yung commander is responsible for what his unit does or fails to do. Naintindihan mo yun? Yes po, sir. Lahat ng gawain ng iyong mga tao ay responsibility mo. Kahit tama o mali yung ginawa. Yes po, sir. Kung hindi rin nila ginawa yung kanilang trabaho, responsibilidad mo pa rin. Yes po, sir. Kaya, kasi doon sa pagsasagot mo kanina, dapat ikaw rin makasuhan eh. Once again, allow me to show you the reason why most of the PNP personnel, if not all, are not familiar and have not been abiding with the doctrine of command responsibility. Ito po ang dahilan. Paano nga naman nila maaral yan kung ang mismong kopya mula sa official na talaan ng NAPOLCOM ay hindi mo mabasa man lang? Pero syempre hindi maaaring justification to. Ginawa na lang nating biro, ngunit alam naman natin that all PNP personnel must be aware of that. Tinuturo yan sa lahat. Ang command responsibility, yung commander is responsible for what his unit does or fails to do. Naintindihan mo yun? Yes po, sir. Lahat ng gawain ng iyong mga tao ay responsibility mo. Kahit tama o mali yung ginawa. Yes po, sir. Kung hindi rin nila ginawa yung kanilang trabaho, responsibilidad mo pa rin. Yes po, sir. Kaya, kasi doon sa pagsasagot mo kanina, dapat ikaw rin makasuhan eh. Okay? Now, kung alam mo yung provision ng operations na ganito, ano po yung na-violate nila? Sir, unang-una po, sir, ay wala sila, sir, coordination sa PDEA, sir. Pangalawa, sir, yung... Teka, kasabi mo lang kanina na meron kang coordination eh. Hindi, sir. Sir, yan po yung kay sir. Narinig ko kanina, sabi mo, merong PDEA coordination. Ako, sir, sa akin yung PDEA coordination. Niloloko mo na ako eh. Sorry, sir. Operation na ginawa kay Salcedo, gaano kalayo sa bahay ni Rian Sales? More or less, sir, mga 200 to 300 meters, sir. Gaano kalayo? Yes, sir. Talaga may intensyon kayong puntahan sila. Gaano kalayo? 200 meters? Hindi yung pagkakataon na nagkamali kayo. Talagang pinuntahan nyo yung bahay nila para i-operate si Jonathan. Aside sa hindi siya kasama doon sa PDEA. At wala siya doon. Yun nga rin po, sir. Hindi ko nga rin po alam kung bakit gano'n, sir, yung nangyari sa operation nila. Colonel Reyes, huwag ka na lang magsalita. Madidikdik ka talaga. Nagsisinungaling ka. Kitang-kita, talatang halata. Alam mo, nakakainit ng ulo, Colonel Reyes, Established na yun na ang purpose ng operation is not for drugs. To intimidate the witness. Malinaw na yun. Kasi, kung titingnan man yung conduct, inamin naman ni Epe na nakabonet, nakaganon. Pwede bang nasa DEU ka? Drug Enforcement Unit ka, tapos nakabunit ka? Diba kung ang purpose mo is by bust? Go ahead. Mr. Chair, gusto ko lang itanong sa COP, ilang months na po kayo na Chief of Police ng San Pedro? 7 months po, sir. 7 months. Ano po ang dahilan at hindi kayo nag-courtesy call sa Congresswoman ng area ninyo? Yes, sir. Hindi po ako nagkaroon ng mga pagkakataon na makapag-reach out. COP, lying ka. Lying ka. May next hearing pa. Thank you, Mr. Chair.
Okay, Congresswoman Matibag, please. Mr. Chair, thank you. So, sa nangyayari ngayon, Mr. Chair, in this committee, no, I have noticed that maybe the NAPOLCOM could review and investigate on this because this is in Region 4A. Napakalaki po ng region namin. Ang dami sa Lucena na ang hepe, ganyan yung mga actuations na. But then, we have to follow the principle of command responsibility. Asa na si PD? Lalong-lalo na asa na ang RD? RD, you know, I don't want to believe na ang taas ng tingin mo sa pwesto mo kaysa sa pwesto ko. RD, you know, I don't want to believe na ang taas ng tingin mo sa pwesto mo kaysa sa pwesto ko. O dahil ba tao mo ang asawa nito ni Hepe Valenzuela? So siguro NAPOLCOM, I'm seeking your help, no, to investigate on this matter. Maybe dapat isama na rin natin ang pag-investigate sa command responsibility and sa mga ginagawa ni RD. You are tolerating your hepe. Kanina yung tao being nanay, pati yung isa na witness ni Diaz Suarez. Hindi ako nakatulog, Mr. Chair. Upon seeing before my eyes na may mga ganyang sitwasyon. Hepe, PD, RD, subukan yung gawin yan sa San Pedro. Subukan nyo lang gawin yan sa San Pedro. Anyway, Mr. Chairman, may we request also... Anong masasabi ninyo sa ilan sa ating mga naipakita? Kayo, sa palagay ba ninyo may katwiran ng ating mga mambabatas lalong-lalo na si Idol Senator Raffy Tulfo? Sinadya nating ipakita sa inyo ang ilang clips mula sa pagdinig sa mababang kapulungan upang mas magkaroon ng malinaw na comparison. Masisisi ba natin sila o maski tayong mga ordinaryong mamamayan na ma-frustrate sa mga kapalpakang ginagawa ng kapulisan? Mas lalo natin napapatunayang totoo ang sinasabi ni Senator Raffy Tulfo patungkol sa kanyang napakalawak na karanasan talking about the PNP. Subukan nyo lang gawin yan sa San Pedro. Anyway, Mr. Chairman, may we request also... Mr. Chair. Okay, Congressman Abante. I just would like to make a manifestation here. No, there is a memorandum coming from the National, Director General, that every chief of police should always go to the congressman for consultation. At distrito ko, Colonel Valenzuela, 3 ang station commander. Mga colonel din. All of these 3 station commanders came to me to discuss things with me, to consult with me. Oo, sapagkat loka, pag hindi nakipag-konsulta yan, papalitan ko yan. Papalitan ko yan. Do you realize, Colonel Valenzuela, that the congressman can actually ask for your relief in the city? Do you realize that, Mr. Chair? Yes, sir. Okay. Mr. Chair. So, I hope that Yes. you will perform the memorandum given to you to visit the congresswoman for Okay. consultation. Before I recognize Congressman Acop, briefly lang, Congressman Acop. Yes. Hindi po niya alam, Chairman Benny, yun. Dahil yun nga yung sinabi ko kanina nung wala po kayo, he is trying to please the local chief executive dahil hindi siya ang original na choice. Yun naman ang katotohanan. Kaya pag na-approve ko yun, iho, may kalalagyan ka. Kaya yun ang tanong ko sa iyo. Pero ang tinatanong nga ni Congressman Muji Bataman, bakit walang gun ban violation? Ang issue ko doon sa gun ban violation, bakit ko sinasabi to at bakit mahalaga? Kasi ibig sabihin free yung mga tao na nagdadala ng armas. Police Colonel Carlos Toquero Madronio, Your Honor. Yes. Hindi mo ba naintindihan yung tanong ni Honorable Hataman? He has no issue doon sa kaso na ipinail ninyo. Ang tanong niya, bakit hindi nyo pinailan ng violation of the election gun ban? Simple lang yun. Yun ang katanungan eh. Kasi may nangyari na nagbarilan, di siyempre may baril, sigurado. Tama?
Hindi naman pwedeng magbarilan na walang baril. Sige nga. So yun ang issue eh. Yun ang, intindihin mo yung tanong ni Honorable Taman, why was not a case of violation of the gunman filed by your office when in fact there was a shooting incident with the use of firearms? Kindly answer that. Why did you not file a case? Yun lang ang tanong eh. Di ba? Hindi ba dapat ibato nyo o i-file nyo lahat ng kaso na na-violate doon sa insidente na yun? Tama? Yes, Your Honor. Oh, bakit hindi mo pinailan ng violation ng election law, yung election gun ban? That is the issue. So you may answer, PD, but before you reply, the chair would like to acknowledge the presence of our chairman, Congressman Robert Ace Barbers. Go ahead, you can reply. Kita mo yun? May paborito talaga yung And chairman namin dito also, eh. the chair would like to also to acknowledge the presence of Chairman Rom Yacob. I'm sorry, brother. Pakisagot lang yun, Iho. At masasagot mo na yung tanong ni Honorable Hataman. Gano'n kasimple. Eh kung hindi mo na-file, at sabihin mo, nakalimutan ko, ano no? But you must have a reason why you did not file that case. Your Honor, we filed the case in relation to the Omnibus Election Code, Your Honor. You filed? Yes, Your Sige, Honor. Congressman Yacob. Ano yung kaso na i-file mo, Iho? At kanino final? But in relation to this, wala kayong record sa sinabit nyo. Oh. Kasi kung sinabi mo na may kaso na file, hindi mo masagot sa akin kung ano yung violation na final ninyo, ang mga sunod na tanong ko sa iyo ay mas mahirapan ka na siguro. Ano? Hindi ba kung ikaw ay commander, you should know whatever happens or whatever does not happen in your area of jurisdiction? Yes, Your Honor. Oh, hindi dapat alam mo sana kung na-file o nag-file ng kaso yung chief of police mo, hindi. Indeed, alam ko po na nag-file ng kaso because Hindi, nag-file ba siya ng kaso? Nag-file siya ng kaso for murder. Pero yung for violation of the election code, meron ba kayong final? PD, I will help you, no? Kasi baka mag-init ang ulo ni Chairman Yacob. This simple, no? This simple. Yes, Your Honor. 8 yung naka-report dito, 8. Yung incident na sinasabi niyo, 8. Sa Yes, Your 8 to, 3 lang yung involved na may barilan. Yes, Your Honor. 3 lang. Yes. At walang kasama dito nung violation ng gun ban. Wala. Kaya, in other words, kung wala naman tayong problema, yun ang sinasabi ni Chairman Yacob saka ni Congressman Hataman. Wala naman problema kung walang na-file. Yes, Your Honor. So, ang tanong, kanina, tinanong ka, may na-file ba o wala? Ang sagot mo, meron. Pero pag titingnan namin yung 8 insidente, 3 doon, related gun, barilan eh. At wala dong gun ban violation. So, it's the report against your words. You're trying to say or trying to tell us na meron kayo na file, but your report, wala naman. Kaya nga, we don't want to dig sana further. But, Congressman Yacob, sige, you have the floor. You still have the floor. What is your answer? What is your answer? Did you file a case of violation of the election code or not? Your Honor, I'm not sure if my chief of police indeed have filed a case of violation of gun ban, Your Honor. PD, sabi ni Congressman Paduano, the chairman of the Committee on Public Accounts, pwede mong tawagan na at tanungin mo kung na-file. Pero ako, PD, I'm sure wala.
Sige, patayin niyo muna ibang mic, hindi ko kayo matawag eh. Pero it makes sense, PD, RD, that of course, si Congressman Muji Patama naman, nasa ground dyan, nakikita niya yung mga violators eh. Ang problem is, wala tayong na-file doon. Kasi kung pagbabasihan po yung dokumento that you have submitted to us, wala naman pong gun ban violation. Kaya nga, well, at any rate, the chair would like... You want more kapalpakan ng PNP and exposure ng mga nasa lower house? Bitin ba? Alam nyo ho, napakarami pa talaga niyan. Pero heto, isa sa mga paborito kong banat ni Congressman Acop na isang abogado, dating pulis at ang isa sa nag-convince kay Kuya Benji na tumakbo sa pagka-alkalde the first time. By the way, naaalala nyo pa ba ang Kuratong Baleleng? Ang Kuratong Baleleng rob-out case ay tumutukoy sa umano'y extrajudicial killing ng mga miyembro ng nasabing gang ng mga pulis. Nangyari ang insidente noong May 18, 1995. Kung saan ilang miyembro ng gang ang napatay sa sinasabing engkwentro. Si Congressman Romeo Acop, na nooy isang mataas na opisyal ng pulisya, kasama ng iba pang opisyal, kabilang nga si former PNP chief at former Senator Panfilo Ping Lacson ay naharap sa mga kasong multiple murder kaugnay ng insidente. Gayunpaman, silang mga akusado ay hindi napatunayang may sala. So, anyway, heto't panoorin natin ang isa sa aking naging paboritong eksena at ang very recent na ganap sa Congress. Na magkakandak sila ng follow-up sa WPD lending, Your Honor. So, ano ang kaso na ipinayo kay Maya? That was the hot pursuit operation, Your Honor. On the Mayroon bang kasong hot pursuit? Eh, umabot ka ng Colonel, Lieutenant Colonel, hindi mo alam yung ipapile na kaso? May kaso bang hot pursuit? Yes, Your Honor. Ano? What law provides that? Because according to... What law provides na krimen yung hot pursuit? God damn it. If the suspect, Your Honor, is escaped, so definitely, Your Honor, mayroong pursuit of... So that's the issue that we have to settle. Chairman? Yes, sir. Mr. Chairman, just to clear things, with regards to deputization of Congresswoman Matibag. Please sit down, Congressman Paduano, please. Problema, kumakain ako, bigla kang humirit. Yeah. Chairman, thank you. Chairman Acop, thank you. Maraming utang to kay Chairman Acop. Anyway, Mr. Chairman, with regards to the deputization Order, please. Okay, go ahead. Congresswoman Matibag, of course, it's the right of the Deputy Majority Leader to deputize. Because no, we are not going to discuss it. The manifestation of Congresswoman Matibag I know. is to allow this body to tackle that on the next hearing. Not now. Yun ang kanyang manifestation eh. Ano ba kailan ba yung privilege speech mo yung referral sa public public It was referred, Mr. Chair, last week. Last right, week. Comsec. We have 5-day rule under the rules. We have 5-day rule. May I remind the gentleman that you are please address the chairman, please. Anyway, napaka-stricto tong chairman na to. Anyway, sa sunod sa akin, may araw ka rin. Anyway, Mr. Chairman, ganito lang po. We have 5-day rule. Now, if that is covered by the 5-day rule, last week ba? Today is our hearing, no? And if the privilege speech which was referred to this committee is germane to the issue being tackled with regards to House resolution of DSGJ and the Honorable Muji Bataman, we can consolidate it with just one motion. Then we can also discuss today. I think the good gentleman from Abang Lingkod Party List wanted you to have a motion for this committee to act on it. Go ahead, Mr. Chairman, sandali po. Yes, Congressman Comsec has clarified. Yes, Comsec. Pasok ba doon sa 5-day rule? 5-day. I think five it calendar. was referred to the committee, the privilege speech. Yes, pasok naman, Congressman Paduano. So, Congressman
Robert Ace Barbers is acknowledged, sir. So, Congresswoman Matibag, you are recognized. Go ahead. Yes, Congressman Ako, please. You were asking the body kung itatakil natin. Tapos ngayon, nakapag-rule ka na without asking the body. I think that is whimsical and arbitrary, Mr. Chair. No, Chairman Ako, hindi yes, po. I still have the floor. Sige, I think. go ahead. Oh. There is such a thing as out of order. If it is not included in the agenda, even in the floor, and if you tackle that, you are out of order. Mr. Chair, Congressman Akop, we will not be tackling that resolution right now. That's the reason why I'm asking. Hindi ko naman sinasabi. No. Sandali lang. No, wait. Order. I still have the floor. No. I'm trying to get your time because I am the chairman. What I wanted to explain. Sige, if that is what you want, sige. Mr. Chairman, what I'm trying to point out is that a while ago, Congresswoman Matibag was implying through her manifestation that he wanted to include her privilege speech on the discussion of the resolution. But I tried to put it under the floor by having the body to act on it. But we will not be discussing the merit of the privilege speech right now. What I'm trying to say with the indulgence of Congressman Akop is that the approval of the body that we will be including her privilege speech on the next hearing. No, Mr. Chairman, ganito lang po. Chairman. Before I recognize you, Congressman Paduano, may I be allowed to acknowledge the presence of Congressman Ruel Peter Gonzaga. Now you are recognized. Thank you, Chairman. Mr. Chairman, ganito lang po. Pasok dun sa 5-day rule natin, 5 calendar day rule. Pwede talaga. Somebody has to move. Naipasok mo, then we'll vote if we have a quorum. Di ba? That's why, Mr. Chairman, your ruling should be right after that motion. If ever members No, I haven't ruled yet. What I'm trying to tell is for her to have a motion. Ang sabi ko kanina, wait. What I said was, because manifestation yon, now I'm trying to tell to change it to a motion. Hindi po ako nag-rule, Congressman Paduano. What I'm trying to tell is to change the manifestation to a motion. Okay. Pasok ba, Conse? Pasok. So a motion, please. Mr. Chair, I may move to be included in the hearing of the resolution. Respect the chairman, please. Directing the appropriate House Committee to conduct an inquiry in aid of legislation. Wait for a while. What I wanted is that we respect each other. You have your own committees, and I'm following the rules of this Congress, and it's also right that we debate on something, but when the chairman is speaking, respect the chairman, please. We are all co-equal. Go ahead, Congresswoman Matibag. Mr. Chair, I move that in the case of my district, I may be included. Executive privilege na yan, Diba? Yeah, Chairman. Mr. Chair. Yeah, Chairman. Mr. Chair. Mr. Chairman. Mr. Chair. Sorry. Mr. Chair. Okay. I am the chairman here, not the referee. I think I still have the floor, Mr. Chair. Unless you ask the permission of this representation, wait. I will not yield my time, Before Mr. Chairman. Congressman Mr. Fernandez, Chair, ako na lang. Continue his Versus dalawang swearing. lalaki. Pabigyan natin yung babae muna, si Yes, Congresswoman okay. Castro. Then I will yield. Okay. Ang hirap talaga, no? Puro chairman yung mga nandito. Siguro i-direct na lang natin, Mr. Chair, yung ano. Afterwards, I'm going to recognize Congressman Castro.
It's just a clarification on the other things, no? Okay, But can we- let's learn the others. Yeah, can we just listen first and Yes. then we ask later? I'd like to now recognize Mr. Mugato, who is from Reuters, no? Formerly, sir. Formerly, Your Honor. Go ahead. Yeah. Go ahead, Mr. Mugato. With due respect to all the resource speakers and of course to the members of this committee, we will only take into account all the documents, official documents, not hearsay, not the statement. Sorry, Attorney Jokno, you are not yet recognized. Please allow me to finish. No, Mr. Chairman, yun lang po ang Mr. Chair, opinion ko. I'll Sandali, be hindi pa ako tapos. answering the Hindi pa ako NLD. tapos, No, Mr. no, Chairman. just- I will not yield my time to Chairman Dan Fernandez. Mr. Let Chairman. me finish first. Okay. Dandan lang po, Governor. Hindi, sa akin, I am not biased against anybody else. No, in fact, not hearsay, not the statement. Sorry, Attorney Jokno, you are not yet recognized. Please allow me to finish. No, Mr. Chairman, yun lang po ang Mr. Chair, opinion ko. I'll Sandali, be hindi pa ako tapos. answering the Hindi pa NLD. ako tapos, No, no, Mr. no, Chairman. just- I will not yield my time to Chairman Dan Fernandez. Mr. Let Chairman. me finish first. Okay. Dandan lang po, Governor. Hindi, sa akin, I am not biased against Narito, mayroon pa akong mixing karagdagan. Isa lamang ito sa recent uploaded video ni Congressman Visite sa kanyang YouTube channel. Nais kong pagmasdan ninyong mabuti. Pero magandang napaganda ito ah. Ang galing ni Asik Bigor Mendoza. Uy, may dryer pa. High-tech. Sana gayahin ang PNP. Yes, sir. Ang PNP, ang sasama ng CR. Sana gayahin ang PNP. Yes, sir. Ang PNP, ang sasama ng CR. May appointment ako kay Director. Oh, sir. Kapatid, ikaw yung enforcer? Ha? Ilan taon ka na sa LTO? 8 years. Nag-seminar ka ba? Yes, sir. Sinong nag-seminar sa'yo? Dito rin, sir, sa mga PhD. Sinong nagturo? Si Bomber Bird. Naalala mo siya? Saan kita na sir? Sa PRC po, sir. PRC Makati po. Ah, Makati. 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 Oo, nanghuli kami dun, sir. Siya ang nag-ticket sa'yo? Opo, sir. Anong sinabi sa'yo? Sabi, sir, 2022 pa daw expire yung motor, tapos huwag ko daw siyang lokohin. Huwag ko daw siyang lokohin, sir, kasi nagpapaliwanag ako ng time naman sa kanya. Nagpapaliwanag ka? Oo, sir. Ayaw niya kong pakinggan, sir, eh. Tapos huwag ko daw siyang lokohin at turuan. Ang Ay, tinitignan sige, niya, yung model. ano, sir, yung model, binilugan niya. Yan. Binilugan niya, no? Talagang may ebidensya ka, ha? At saka hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin, eh. Oo, sir. Kasi didibdiban kita, eh. No? Hindi, At saka hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin, eh. Oo, sir. Kasi didibdiban kita, eh. No? Hindi, Kaya dapat ma-clear. Ba't mo naisipang magsumbong? pero patulong ako, sir, kasi alam kong wala naman pong bali doon sa ano ko, sir. Pero may resibo ka, ibig sabihin, bayad ka na. Opo, sir. Magkano ito? 10 po. 10,000 pesos. Opo, sir. Binata siya, yung 10,000, isang buwan niyang tatrabahuin. Parang kahit mali, parang okay na rin dahil binata. Parang kahit mali, parang okay na rin dahil binata. Ang problema, 5 kapatid niya at parents niya ang sinusuportahan niya. Ilan taon ka na? 26 po, sir. Wala kang planong mag-asawa? May jowa naman po, sir. May jowa ka? Maganda ba? Siyempre, sir. Mag-iingat ka. Maganda pala ang jowa mo eh. Pag maganda ang jowa, mag-iingat. Pero kung pangit, okay lang. Pag maganda ang jowa, mag-iingat. Pero kung pangit, okay lang. Hindi pa siya nauntog. Nandiyan ba yung team leader mo? Wala. Tingnan mo nga kung nandiyan yung team leader mo. Pag nandyan, swerte ka. Siya ang sasabunin ko eh. Hello, sir. Director, good afternoon. Good afternoon, Nabala kita ha. Sino adjudicator natin, Director?
Si Director Baltasar. Nandyan? Ano ko siya? Sigurado kang pamilyar siya sa rehistro? Huwag mo siyang iharap kung hindi siya pamilyar, magkakahiyaan tayo. Huwag mo siyang iharap kung hindi siya pamilyar, magkakahiyaan tayo. Base sa ebidensya, base sa rehistro, mali ang huli ng enforcer ng LTO. Ganun lang yun. Now, in this case, our friend, driver was apprehended by the law enforcer. Hindi siya nag-contest. Hindi pwedeng ganon ang atake. Kasi, Director, pag ganon ang atake, walang public service doon. Why? For so many times, na ipakita natin, there are personnel of LTO, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ano pang i-expect natin sa motorista? Gusto ba nating sabihin, ay marami kaming enforcer na hindi marunong, dapat ang motorista marunong? No. Ang usapin na lang dito, Director, simplihan natin sa ngalan ng public service, tama o mali ang huli? Ganito, the law enforcer, just like you when you're still in the highway patrol group, in the performance of your duty, you enjoy the presumption of regularity in the performance of duty. Pero hindi yan, absolute. Yeah, that's correct. Hindi yan absolute. That Presumption lang. Regularity in the performance of duty is a presumption. Presumption. And who will rebut that presumption now? Yes, that's why, kaya nandito kami. Maging patas tayo in the name of service, Director. Kung yung enforcer natin hindi marunong, what can we expect from the motorist? Now, meron tayong advokasya. Dumulog sa opisina. And we evaluated the documents. And we found out na mali nga ang panguhuli. So, wag na natin pahabain, Director. Simplihan na lang natin. Sa ngalan ng public service, mali ang huli. Ngayon, nakagbayad siya ng 10,000, there is now a protest after the case was settled and paid and fine paid. So, ngayon, titingnan natin ngayon kung tama ba yung apprehension. Exactly. That is now your point, Congressman, that we will look now into the question whether or not the apprehension is correct. But insofar as the adjudication is concerned, since the apprehended driver did not contest the apprehension, instead, he admitted the offense charge. Huwag tayo doon, Director. Marami ko nang napatunayan, hindi marunong magpatupad ng batas. What can we expect from the motorist? Now, kalimutan na natin yung issue na yon. What is the remedy? Ngayon, kaya ni-request ko kay Director, iharap yung competent personnel. Kaya ni-request ko kay Director, iharap yung competent personnel. Kasi, hindi ko i-advise sa kanya na mag-file ka ng contest, attend ka ng hearing, balik ka, dahil sa current system ng LTO, Director, absent siya sa trabaho, attend siya hearing, absent siya for the resolution, after you find out na mali ang apprehension, cancel ang huli. Eh di, yung absences niya sa trabaho, hindi naman binabayaran. O, bakit ko i-advise na mag-contest pa? Ngayon pa lang, sa ngalan ng public service, we can easily determine na mali ang apprehension. Bakit natin paikot-ikutin pa? Ay may ebidensya na. Gusto ko, i-verify nyo ngayon to. Assuming you found out mali ang apprehension, anong magiging recommendation nyo for the 10,000 pesos of the motorist? Ako, sa ngalan ng public service? On my part, kung ako ang tatanungin mo, Congressman, since he admitted the offense charge. No, huwag ganun. Director, with all due respect, huwag natin sabing since he admitted. Kasi ang punto dito, public service. Huwag na natin pag-usapan kung admitted, whatever. Ang pag-usapan natin, mali ang apprehension. Congressman, pag sa Congress ako, contempt na ako. Kung dulo ko sa committee mo, contempt na ako. Oo. Ay, wala tayo sa Kongreso. Director, ang pag-usapan natin, public service. I know, Congressman. Naintindihan po ba ninyo? Huwag na nating pag-usapan yung ibang anggulo. Ang usapin lang, mali ang huli.
Paano ngayon yung 10,000 ni Ryder na isang buwan niyang ipapaghanap buhay? Ang mali ka talaga. How many cases I have dismissed there, Congressman? Excuse me, Director. Ang sinasabi ko nga, sa ebidensya ngayon, kaya na nating sabing mali ang huli. Pero pag ganyan ang stand mo, Director, nire-respeto naman kita. Pero ang nararamdaman ko, kung ganyan ang posisyon ng LTO, walang public service dyan. Kasi dito pa lang sa ebidensya, makikita na natin mali ang huli. So, Anong verification result? 3 years. 3 years. 3 years siyang rehistrado, brother, enforcer, 3 years siya. Definitely, as per verification of the concerned staff, na ito ay rehistrado ng 3 years, mali ang apprehension. Tama po ba? Yes, sir. Ngayon, bilang advokasya ito, hindi ko ito i-sacrifice. Babayaran ko ito ng 10,000. And we expect corresponding administrative sanction against your enforcer. Kasi, kaya ang mga enforcers, even police personnel, kaya malalakas ang loob gumawa ng mali cancel lang naman ang huli. Wala man namang administrative sanction. Brother Jerry, bigay mo yung 10,000 niya. Kayo na ang humusga. Ang masasabi ko lang, ibang klase ang approach ng naturang mambabatas. Sumasabak siya sa ganyan na may taga-video pa. Kung mapanood nyo nga lang ng buo hanggang sa pag-CR ay nakasunod talaga. Sa totoo lang ay ayoko nang magkomento pa. Kayo na ang humusga lalo na sa kanyang pag-asta. Dating pulis yan ha. Ngayon, puputulan muna natin dito. Promise, isusunod na natin doon sa hepe na tumangging magbigay ng pangalan ng suspect nang ito'y ma-interview sa Raffy Tulfo in action. Kinailangan lang din talaga nating ma-establish ang mga bagay na ito tungkol sa PNP. Bukod pa nga riyan, baka makagalitan na tayo ni Master Inan Evangelista at Alfredo Palita sa sobrang haba na naman. Hindi pa sana talaga i-upload ito, kung hindi nga lang nagkaroon ng pagpapatuloy na pagdinig sa Kongreso, ay ede-delay ko na muna sana, bukod pa sa mayroong nagpakita sa atin ng latest reaction video na ginawa si Libayan kaugnay sa mga pagdinig patungkol sa mga kabalbala ng kapulisan na ating ngang tinatalakay. Walang humpay ang aking pagtawa sa nakita kong reaction ni Libayan. Kitang-kita talaga ang pagkabayas niyang wala sa hulog. Ganun pa man, as I was saying, tayo po'y nagagalak na isa sa mga concerns na na-erase sa pagdinig sa Kongreso ay nasagot na natin sa nakaraang uploaded video. Oops, hindi mo napanood ano? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mahihirapang sundan ang kwento kung hindi po ninyo napanood ng buo at naunawaan ang mga ina-upload natin lately. Anyway, willing naman tayong ma-provide lahat ng anumang hingin sa atin ng mababang kapulungan. After all, tulad ni Senator Raffy Tulfo ay pangunahing layunin natin ay makatulong sa ating mga mambabatas at lalo na sa ating kapwa. Kung kaya't hindi bardagulan ang pangunahing tema ng platform na ito para sa atin. But more on providing information we all should know. You know what? I think we can all agree on that. O paano? I need to work on the next video. Tingin nyo, may isasama na kaya natin fully si Kuya Benji sa next video? Ano sa palagay ninyo? Hanggang sa muli.